What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy. Kung ikaw ay naghahanap ng motor or scooter na mas maliit pa kaysa sa Click 125, ito na yon, Honda Beat Standard. So nandito nga tayo sa Honda Motorista Motors dito sa Muñoz, Nueva Ecija, at ngayon sisilipin natin ang specifications ng motor na ito, ano-anong kanyang mga features, magkano na siya, at kung paano maglabas. So ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit ito yung motor na dapat na kunin ninyo, depende sa paggagamitan ninyo at sa pangangailangan ninyo. So tara, simulan na natin ang video. Okay, Honda Beat. So itong Honda Beat na nasa harapan natin is ito yung standard or yung tinatawag nila na playful. So playful meaning marami siyang kulay na available na ganito yung klase ng mga decals and designs. So sa ating premium naman meron tayong white and gray. Sa atin namang anniversary edition, nag-iisa lang po yung kulay at design ng anniversary edition. So bago tayo pumunta sa kanyang technical specifications, i-walk around ko muna kayo sa motor na ito. So yan po ang kanyang design. So meron tayo ditong kulay red or parang ito yung Honda Red. And then dito sa gilid, meron tayong decals. May Beat na nakalagay. Ayan. So umpisa natin dito sa likuran. Sa kanyang mga ilaw, bulb type po lahat ito. Meron din tayong ilaw dito sa plate number. May reflectorize tayo. And then yung ating tail fender, ayan, malaki, malapad. Sakop yung gulong para hindi masyadong magtalsikan yung mga dumi or tubig or putik na inyong madadaanan. So ito yung standard issue na gulong. Naka-road range siya. Kung mapapansin nyo sa kanyang mga grooves, marami at malalalim. So, tire size natin, 90/90 rim 14. So, ito po ay tubeless na. Naka-brake drum tayo. And alloy casted yung kanyang mags. Kulay matte black. Sa atin namang exhaust, may design siya rito na parang carbon inspired. At natatakpan yung buong muffler natin. At sa ating exhaust naman, naka-high temp na black lahat. So, walang cover dito sa gilid pero meron siyang parang maliit na bakal. Hindi siya totally cover Pero pagka siguro mababangga ng paa mo rito, hanggang dito lang siya at hindi ka tatama sa pinaka-pipe. Air-cooled tayo, hindi po radiator itong gilid. Air-cooled lang po itong si Honda Beat. Ayan. Yung atin namang airbox, yan po yung kanyang design. Nag-a-act na rin siya as hindi siya totally tire hugger para siyang tapaludo. Para hindi pumasok totally yung dumi doon sa loob hanggang sa makina. And then meron tayong rubber guard dito, no? Para kahit tumama ang tubig dito, hindi siya totally papasok doon. Gagapang lang yung tubig dito. Meron tayong tapakan ng OBR or foot peg. May rubber. Dito naman sa kanyang footboard, ayan, magaspang. Para kahit mabasa man ito, pagtapak nyo dito, kakapit lang ang paa ninyo at hindi dudulas. Spacious na rin yung kanyang footboard. Malawak na rin. Para kahit katangkaran kayo or medyo kalakihan kayong tao, hindi mahirapan ang inyong tuhod dito. Dito naman tayo sa kanyang harapan. So wala siyang ilaw sa taas. Kulay red din yung kanyang fairings. Merong parang windshield dito na kulay black. And merong Honda na nakalagay doon. Dito din sa gilid, kulay red. Ayan, kung mapapansin nyo, masungit at parang matalim yung itsura ng kanyang headlight. Sporty looking, aggressive. Meron tayong decals dito ng Beat, tsaka Honda. Dito sa ilalim, wala tayong dito, air vent. Dito lang siya sa banda sa taas. Sa atin namang front fender, although parang bitin dito sa gilid, I think enough na rin yan para ma-block yung mostly lahat ng tatalsik galing sa gulong. Tubig, putik, bato, pati rito sa harapan. Malapad na, no? Ayan, sakop na sakop yung gulong. So, telescopic fork suspension, maganda rin yung kulay niya, matte black, alloy casted din, tubeless, at ang size naman ng gulong natin dito, 80/90 rim 14. So naka-disc brake siya, round disc brake. Tapos naka-single piston Nissin brake caliper. Sa mga ilaw naman natin, turning signals, bulb type. Pero sa ating headlight, LED na po yung gamit natin dito. Dito naman sa ating instrumentation or sa panel, meron tayong handbrake.
Ayan. So para ma-disengage itong handbrake niya, pe-press nyo lang ulit itong handbrake. Okay. So meron tayong high and low beam, horn, and turning signals. Kung mapapansin nyo guys, pagdating sa mga motor ni Honda, parang baliktad ano? Kasi ang nakasanayan nating horn, dito nakalagay, and yung turning signals naman, dito nakalagay. So pagdating kay Honda, mostly ibang motor nila baliktad. Sa atin namang display panel, nandito yung ating mga light indicators. Ayan, may eco mode pa siya doon. Tapos analog tayo, analog speedometer. Meron din siyang digital dito, maliit. Ating front, brake, ating throttle, same din sa ibang hand grips, malagkit at makapit na rin. Electric starter button. Dito naman meron tayong malapad na pocket pero hindi ganong kalalim. Kasya ang wallet, cellphone, basahan, I think maliit na tubigan. Meron tayong utility hook para pag namamalengke tayo, mga supot, paper bags at mga kung ano nung pwedeng isabit dito, helmet. Ayan, gamit na gamit po yan. Dito naman meron tayong pocket. At sa pocket na ito, instead na USB charger port siya, ang gamit natin dito ay power outlet. 12 watts maximum. Ayan, 12 volts, 1 ampere. Ito po yung tinatawag na power lighter. Then pwede nyo ilagay dito yung phone nyo na charge. So hindi na siya mababasa dahil may cover siya rito, may lalakaran yung tubig. Ganon din dito sa kanyang lock. Maliit lang yung chance na magkaroon kayo ng shortage dyan sa inyong power outlet. So mechanical key shot, ito ang ating susi. Ayan, meron din tayong anti-theft lock. Ayan. At ito yung ating seat button. Dito naman sa upuan, alam natin na si Honda ay napaka-generous pagdating sa mga seat cushions. Malambot, makapal, magandang seat cover. Hindi siya totally plain or medyo magaspang siya, pero yung pagkagaspang niya is grooves. Hindi siya yung naka-embossed, no? Malapad, although medyo manipis na rito sa back ride, pero ganun pa man, binawi ni Honda sa malambot na cushion. At sa atin namang under seat storage, I think mga 4 liters ito. Walang helmet na kakasya rito, maliban sa nutshell, pero I don't recommend na gumamit kayo ng nutshell kapag nagdadrive kayo ng motor kasi pang bisikleta lang yon. Pero pagdating sa motor, half face or full face helmet ang inyong gamitin. So nandito yung ating battery, side mirror, owner's manual. So yung battery na gamit natin dito ay YTZ4V. So yan po yung mga battery na ginagamit natin kay Honda. Nagtatagal na rin po yung mga yan. 2 years or depende kung gaano nyo kadalas gamitin ang inyong motor. Sa ating fuel tank, pupunta tayo mamaya sa kanyang technical specifications. Tapos mayroong nakalagay na bit dito. Sa mga tools niya, hindi ko alam kung may kasama na rito, pero yung mga upuan kasi dito, pagka nakakita kayo ng ganyan, meaning sinasamahan nila yan ng tools. Usually, pantanggal ng spark plug, baligtaran na screwdriver or Phillips, pati dito, no? Yan, meron palagayan dito kung ano mang balak nyo ilagay dito, yung owner's manual, yung mga papers, yan. So, dito sa gilid, meron tayong side stand, center stand, meron pa rin siyang kickstarter. So ito, napaka-practical nito para pagka nalobat ang inyong battery at hindi nyo magamit ang inyong electric starter, pwede nyo pa rin siyang mapaandar gamit itong kickstarter. Hindi ko lang alam bakit sa panahon natin ngayon, paubos na ng paubos yung mga motor na may kickstarter. Nagiging baduy na sa panahon natin ngayon yung kickstarter. Kapag ang motor mo ngayon may kickstarter, pinagtatawanan ka. Yan ang nakikita ko sa panahon natin ngayon. Kasi mostly mga motor natin ngayon ay battery operated. Pero alam nyo ba, ito ang pinaka-practical sa lahat na motor. Matipid na fuel consumption, madaling dalhin, may looks na rin, maliwanag yung mga ilaw, may dating na rin. At mayroong kickstarter, practical. Mamatay man ang battery mo, pwede mo pa rin siya paandarin. So ito yung ating airbox at ating CVT. So belt driven po siya. Sa likod naman, although naka-brake drum tayo, pero dahil magaan ang motor, malakas po yung brake na to, no? Unlike sa ibang motor na may timbang na, usually pag promeno tayo, nasasabi natin na mahina yung brake drum. Kasi may timbang yung motor, medyo matagal pa hintuin. Pero pag ganito, maliit lang, magaan, malakas po yung mga brake drum. Single shock absorber with coil spring or monoshock. Ayan. Pero malaki yung kanyang shock absorber sa loob. Okay, so punta naman tayo sa kanyang technical specification or engine
specification. So si Honda Beat Playful or Standard, si Premium at saka si 50th Anniversary ay nagsishare lang ng same engine specifications. So 110cc, 4-stroke single overhead cam, air-cooled ESP or Enhanced Smart Power. Kick and click po siya. Ignition system, full transistorized. Naka-disc brake sa harapan, brake drum sa likuran. Tire size is nabanggit na natin yan. Alloy casted wheels sa mga mags. Curb weight niya, 90 kilograms. Sobrang gaan na po nito, no? Kahit babae na hindi kalakihan or mga beginner or mga nagsisimula pa lang mag-aral, magmotor, kayang-kaya pong dalhin itong 90 kilograms na Honda Beat. Seat height naman niya, 742. Napakababa na po nun, ano? Ground clearance, 147mm. Fuel tank capacity, 4.2 liters. Fuel injected na rin po ito. Engine oil capacity naman niya, 800 milliliters. At fuel consumption, so fuel consumption niya, 58.2 kilometers per liter. Sobrang tipid na po nun, ano? Bore and stroke, 47mm by 63.1mm. At ang 110cc po na to ay nagpo-produce ng 6.63 kilowatts at 7,500 RPM and 9.3 Newton meters of torque at 6,000 RPM. So belt-driven po siya or CVT. Telescopic fork suspension sa harapan at monoshock sa likuran. Ayan, so nabanggit nga natin na bagay ito sa mga nagsisimula pa lang mag-aral magmotor or yung mga rider, mga gustong matutong magmotor na gusto lang ay magaan na motor, matipid na fuel consumption, madaling dalhin at madaling imaniobra, ito na. Although hindi ito tumatakbo ng more than 100 kilometers per hour, pero kung ito ay gagamitin nyo lang paikot-ikot sa inyong bayan or kung minsan sa weekends ay pang long ride nyo, pwede na rin po siya. So meron na rin siyang power outlet, maliliwanag na ilaw, LED headlight, may handbrake na rin siya para maipark nyo man ito sa hindi flat na surface, safe po kayo. May side stand, center stand. Ito pala yung grab bar niya, no? Rubber pala siya. Rubber coated. Okay. So ito na yon, ano, I highly recommend this bike as a beginner bike. Mostly dito sa lugar ko, sa Nueva Ecija, marami ako nakikitang mga estudyante na kahit hindi pa sapat yung kanilang edad para mag-drive na ng motor sa kalsada, ganito, yung mga kadalasang nakikita ko, pamasok sa school, pamasok sa trabaho, at ganun din sa mga ibang activities, endurance, loop, Philippine loop, Cordillera loop, maraming gumagamit nitong motor na to. So ganito naman po nakaupo ang isang 5'7", sa 742mm. Ayan. Bukod sa flat foot na tayo, kaya pa natin siya tumayo. May space pa tayo sa puwet. Yan. Hindi sobrang lapad ng upuan, kaya hindi tayo nakabuka masyado. So may sapat na space na rin, ano, hindi tatama yung paa natin sa dito sa kanyang susian or dito sa kanyang pocket. At kung paano nyo po nakikita yung paa ko, ganun din po sa kaliwa. Naka-flat po tayo parehas. At sa kanyang timbang naman na 90 kilograms. Hindi ko lang mailin ng husto kasi madulas yung tiles. Pero manageable siya. Sa kanya namang handlebar, meron tayong plastic dito na slider. Hindi sobrang liit ng kanyang handlebar at hindi rin sobrang lapad. Manageable lang ito sa mga singit-singit. At pagdating naman sa high-speed cruising, hindi na rin kayo magwawabol dito dahil sapat na yung lapad or yung haba ng kanyang handlebar. Ayan, so punta naman tayo sa presyo ni Honda Beat Playful. Okay, so sasabihin ko na rin yung iba, si Premium at saka si 50th Anniversary. So Honda Beat Playful, ang cash price po niya ay 73,900. Si Premium naman, 74,900. At si 50th Anniversary naman ay 79,900. So kung mag-installment naman kayo dito kay Standard, ang down payment po niya or lowest down payment is 6,500. Meron siyang monthly installment na 3,806 for 3 years. Kay Beat Premium naman, 6,500 din yung down payment at 3,855 naman for 3 years. Kay Beat Anniversary, 6,500 din ang down payment at may monthly naman siya na 3,952 for 3 years. So ngayon po naka-promo si Honda Beat natin hanggang September 30. Ang down payment na lang po ngayon ni Honda Beat Standard ay 3,900 from 6,500, 3,900 na lang siya. At para naman sa kanilang requirements, kung kayo ay mag-installment, ilalagay ko na lang dyan sa description
sa ibaba. Okay, so kung nagustuhan nyo yung vlog natin at kung may mga dagdag katanungan kayo, comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba. At di na natin na ipakita yung side mirror nito, pero parehas lang din sa Honda Click yung side mirror nito. Dahon type at hindi magnified, malapad din. Okay, so like, comment, share, and subscribe and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.